Magandang araw, Sir Paul. Itago niyo na lang ako sa pangalang Miguel. Dati akong seminarista na tumigil sa pag-aaral ng teolohiya nang dahil sa karanasan kong ito. Kung bakit, pakinggan niyo ito. Nangyari ang lahat ng ito habang ako ay nasa isang seminaryo ng maliit na bayan dito sa probinsya ng Sarangani. Kasama ko rito si Father Mateo, isang kilala at sikat na pari sa aming bayan dahil sa kanyang galing sa larangan ng eksorsismo o yung proseso na nagpapaalis ng masasamang espiritu at demonyo sa sinasapiang mortal na katawan ng tao. Sisimulan natin ang kwentong ito noong inaya ako ni Father Mateo na sumama sa kanyang isagawa ang normal na eksorsismo doon sa isang dalagitang nireport sa kanya na di umano sinaniba ng engkantong nagkagusto rito. Miguel, sumama ka sa akin. May mahalaga tayong pupuntahan. Saan po tayo pupunta, Father? May isang dalagita sa kabilang bayan na nireport sa akin na sinasapian daw ng engkanto. Nagkagusto raw sa babaeng yon at dahil sa hindi makuha ng engkanto ay sinapian na lamang at tinangka siyang angkinin. Kailangan natin pumunta roon sa lalong madaling panahon. Pero wala po akong karanasan o kaalaman sa exorcism, Father. Hindi po ba yun delikado o mapanganib para sa akin? Bahagi ito ng pagsasanay mo. Hindi naman sa lahat ng pagkakataon malakas ako, kaya kailangan nyo ring mga seminaryo na masanay para naman balang araw ay humalili kayo sa akin. Lalo ka na, ikaw na ang pinakamatagal dito sa kumbento, kaya kailangan mo nang magsanay sa ganitong mga gawain. Tatagan mo lang ang pananampalataya mo sa Panginoon at hindi ka magagalaw ng kanyang mga kaaway. Sige po, Father. Naghanda kami kaagad para umalis. Habang nasa daan kami, ay sinabihan na ako ni Father Mateo ng mga dapat kong gawin pagdating namin doon. Kapag nandoon na tayo, simulan mo na magdasal. At habang nasa kalagitnaan ako ng eksorsismo, laban nga sa sumapi roon sa dalagita, dapat ay maging taimtim ang pagdarasal mo. Anumang marinig mo o maramdaman, lalo na ang takot, huwag mong papansinin. Uulitin ko, tatagan mo ang pananampalataya mo, Miguel. Magtiwala kang hindi ka magagalaw ng kaaway ng Diyos at mga kampo nito. Sige po, Father. Opo, Father. Pagdating namin sa barangay, nag-umpisa nang magtanong si Father Mateo sa mga residente kung saan nga matatagpuan yung bahay ng nireport sa kanyang dalagita. Maraming residente ang nagturo ng kinaroroonan noon at may mga sumama pa nga sa amin papunta mismo roon. Pagdating pa lang namin sa tapat ng nasabing bahay ay naramdaman ko na ang mabigat na presensya mula sa loob nito. Pakiramdam ko rin ay nababalutan ng masamang enerhiya ang bahay na iyon. May pagkaluma ang bahay at kapansin-pansin ng isang lumang puno ng balete sa tabi ng mismong bahay, at ayon sa hinala at sabi-sabi ng mga residente ay doon daw nakatira ang engkantong nagkagusto at sumapi sa dalagita. Pero laking gulat na lang namin nang lumabas mula sa bahay na iyon ng magulang ng dalagita. Lumuhod sila at nagmakaawa pa kay Father Mateo. Tulungan daw nila ang kanilang mahal na anak. Huwag ko kayo mag-alala. Tutulungan tayo ng Panginoon. Tutulungan niya tayong palayasin ang engkantong nananahan sa katawan ng iyong anak. Doon sinabi ng mga magulang ng dalagita na hindi naman daw engkanto ang sumapi sa anak nila, kundi pulutong ng mga masasamang espiritu. Medyo kinabahan na ako matapos kong marinig iyon, pero gaya ng bilin sa akin ni Father Mateo, pinili kong tatagan pa ang aking pananampalataya sa Diyos. Bago kami pumasok ng tuluyan sa bahay, ay pinaalis muna ni Father Mateo ang mga tao na noon ay nagkukumpulan na at nakikiusisa sa mangyayari. Umalis na kayo. Magsiuwi na kayo sa inyong mga tahanan. Hindi makakabuti para sa inyo ang manatili pa malapit dito dahil
Baka sa inyo naman lumipat ang mapapalayas kong masamang espiritu. Natakot naman ang mga tao sa sinabi niyo ni Father Mateo. Isa-isa silang nagsialis at umuwi sa kani-kanilang mga bahay. Pero kahit nagsiuwian na sila, yung mga malalapit po sa mismong bahay, nakadungaw pa rin po ang mga umalis. Nakikisilip, nakikialam sa kung ano ang mga mangyayari. Pumasok na kami ng tuluyan sa loob ng bahay at kasabay rin noon ang pagbigat ng aking pakiramdam. Nagsimula na akong magdasal gaya ng paalala sa akin ni Father Mateo kanina. Dumiretso kami sa kwarto kung saan naroon ang dalagita at nakita kong nakatali ito sa kanyang higaan. Sino kayo? Hindi ko kayo kilala. Umalis kayo! Mabangis ang paraan ng kanyang pananalita at hindi mapakali ang kanyang kilos habang pinipilit na kumakawala sa pagkakatali sa kanya. Nanilisik din ang kanyang mga mata at grabe ang bangis talaga ng itsura ng dalagita nung mga sandaling iyon. Diniig niya pa ang asong nauulol para bang kung magkamali ka ay makakagat ka. Hindi nagtagal, sinimulan na ni Father Mateo ang eksorsismo habang ako naman ay nagpatuloy lang sa pagdarasal. Pero umatras kaming pareho ng pari nang biglang naging maras ang pagkilos ng dalagita at sinubukan pa kaming sunggaban. Napaatras ako at halos matumba pa. Munti ka na ako mahagip noon. Mukhang naramdaman na masamang espiritu ang takot ko. Ngisi kasi ito. At nag-umpisang tumawa lang nakakaloko. Nakakatakot talagang pakinggan iyon. Sinasabayan din kasi ito ng iba't ibang klaseng boses. Talagang nakakanginig ng laman. Pero muli, gaya ng paalala ni Father Mateo, hindi ako nagpatinag at salip mas naging taimtim ang aking pagdarasal. Nagpatuloy naman si Father Mateo sa pagsasagawa ng eksorsismo. Kaya mas lalo pang nagwala ang dalagitang sinasapian. Tumigil ka! Manahimik! Itigil mo yan! Sigaw ng sigaw ang masamang espiritu. Baka sa mukha nito ang hirap ng kanyang pinagdaraanan, kahit pa nakakatakot din yun kung pagmasdan. Sa kalagitnaan ng eksorsismo na iyon na ginawa ni Father Mateo, ay napapansin kong may ilang lumalabas na parang itim na usok mula sa katawan ng dalagita. At yun ang ilang masasamang espiritu na hindi kinaya ang proseso ng pagpapalayas ng pari sa kanila. Akala ko noon magsisimula ng gumanda ang sitwasyon. Ngunit nagkamali ako. Makalipas kasi ang ilang minuto, pagkatapos dumayas ng ilang masamang espiritu, yung mga natira sa loob mas naging mabangis pa. Nagsimula na rin magkaroon ng kakaibang pangyayari sa palibot ng kwarto. Ngunit kahit na ganoon, wala pa ring tigil sa Father Mateo sa ginagawa niya. Maya-maya pa nga, nag-umpisa ng gumalaw ang mga bagay-bagay sa loob ng kwartong iyon. Ang dalagita naman ay panay lang sa pagwawala at halos mabali na ang buto sa iba't ibang bahagi ng kanyang katawan, dulot ng pagpapahirap ng mga natitirang masasamang espiritu sa kanya. Ilang sandali pa ay nagsimula na ring lumutang ang kama kung nasaan nakatali ang dalagita. Pumosisyon iyon ng nakatayo habang matalim na nakatitig sa amin ang sinasapi ang dalagita. Walang tigil sa pag-iyak ang mga magulang nito. Takot na takot sila, pero mas nasasaktan sila dahil yun sa dinaranas ng kanilang mahal na anak. Ngumisi sa amin ang dalagita gamit ang nakakatakot nitong itsura. Tawa rin ito ng tawa. Titigil tapos tititig ng matalim. At pagkatapos nun, biglang umusag ang lumutang na kama kung saan siya nakatali papunta sa pwesto namin. Mabuti na lang, naging mabilis ang aksyon ni Father Mateo. Agad niyang winisikan ng holy water ang dalagita, kaya naman napahiyaw ang masasamang espiritu na parabang nasaktan dahil doon. Bumulusok din ang higaan pabalik sa dati nitong pwesto. Tinuloy pa rin ni Father Mateo ang ginagawa niya. Nagbabanggit na rin siya ng iba't ibang klaseng dasal. Wikang Latin na ito, mas malalim, mas makapangyarihan. Ngunit mas nakakakilabot ang nangyari.
Dahil kung anong dinadasal ni Father ay sinasabayan po ng espiritu. Para bang wala itong talab sa kanya. Ngunit hindi pa rin natinag si Father Mateo. Tuloy-tuloy pa rin siya. Nagpapatawa ang seminaryong kasama mo, Padre. Bakit isinama mo pa yan? Baka mas mapadali pa ang pagpapalayas mo sa amin sa katawan ng dalagang ito kung hindi mo kasamang ipokritong yan. Natigilan naman si Father. Bumaling naman sa akin ang atensyon ng dalagitang sinasapian at muling ngumisi. Bakit ka ba tumutulong sa ganitong gawain, iyo? Patuloy ka pa rin sa paggawa ng kasalanan kahit alagad ka ng simbahan. Tumawa ulit ito ng malakas. Hindi naman ako nakaimik sa kinaroroonan ko. Tama ka nang narinig, Padre. Ang lalaking ito ay gumagawa pa rin ng kasalanan. Mahalay pa rin ang kanyang isipan lalo na't kapag may mga babaeng nagagandahan. Makikinis, boti ang katawan. Hipokrito. Biglang winisikan ulit ni Father Mateo ang dalagita. Namilipit naman ito sa sakit. Nagsimula naman itong magwala at naging marahas. Miguel, ipagpatuloy mo lang ang pagdarasal. Huwag pakinggan ang sinasabi nila at huwag kang tumigil. Manampalataya ka sa Diyos. Hindi ka diringgin ng Diyos dahil makasalanan ka. Malaswa ka rin. Diba? Gusto mo ng mga malalaking hinaharap at matatambok na ari ng babae. Tumahimik kayo at lumayo sa katawan ng dalagitang ito. Sa wisik ni Father, talagang nasakta ng nilalang. Nagpatuloy naman sa ritual si Father. Sa ngalan ng Panginoong Hesus na kaisa-isang anak ng Diyos, lumayas kayo sa katawan ng dalagang ito! Hindi! Hindi! Sa akin lang ang katawan ng babaeng ito! Sa amin lang! Hindi sa inyo yan! Hindi sa inyo yan! Bakit nyo ba ayaw palayain ang katawan ng dalagitang yan? Dahil gusto namin ng pagkadalisay ng katawan niya! Sa amin siya! Hindi nyo kami mapapalis dito! Matigas kayo ah! Hindi ako hihinto! Patuloy ko kayong pahihirapan hanggang sa tuluyan nyo ng lisanin ng katawan ng babaeng ito! Sa ngalan ng Diyos! Umalis kayo dyan! Nagpatuloy lang po si Father. Ako naman, pilit ko na lang na sinusubukan magdasal dahil yun na lang naman talaga ang maitutulong ko. Pero kaawa-awa rin ang sinapit ng dalagita. Lumalagotok na ang buto niya sa katawan. Napakagaslaw kasi ng mga espiritong kumukontrol sa kanya. Sa bawat pugisik ni Father, nagwawala rin ito. Maya-maya pa, ay bigla nang sumuka ng dugo ang dalagita. Nakaupo na ang kanyang katawan. Para bang sinasadya niyang patamain sa amin ni Father Mateo yun. At pagkatapos siyang ibuga ang lahat ng kanyang sinukang dugo, bigla ulit siyang sumalampak ng higa at nawala ng malay. Nagkalat ang sinuka niya sa buong kwarto, lalo na doon sa pwesto namin. Napansin kong nagsialisa na ang mga natitirang espiritu sa katawan ng kaawa-awang dalagita. Nakita rin pala ni Father Mateo ang mga iyon na parang itim na usok lamang. Hinintay lang namin magising ang dalagita para maisugod na sa ospital dahil panigurado malalagay ito sa alanganin. Napakatindi ng mga pinsalang natamo niya. Nang magkamali na ang dalagita, hinang-hina ito pero nagawa pa rin niyang umiyak. Nakapagpasalamat pa nga siya sa amin. Agad naman kaming tumawag ng ambulansya. At sa awa ng Diyos, nakaabot po siya ng ospital. Matindi ang kanyang pinagdaanan. Ngunit base sa nabalitaan namin, nailigtas ang dalagang iyon. Ang karanasan kong iyon sa mga demonyo, maakaluluwa, ang nagtulak sa akin para umalis ng seminaryo. Pakiramdam ko ay hindi ako handa at karapat-dapat para pumalit kay Father Mateo sa ginoong kabigat na pakikibaka sa espiritual na mundo. Kaya naman, humanap na lamang ako ng ibang mapagkakaabalahan sa buhay.
at tuloy ng tinalikuran ang seminaryo. Ngunit kahit tumipas na ang mga panahon, ang karanasan na iyon ay nandito pa rin sa isip at puso ko, naglalaro at mukhang dadalhin ko hanggang sa hukay ko.